tignan nyo sa Ecclesiastes 4. Sa Tagalog, mangangaral 4. No? Napaka-iksi pero napaka-powerful talaga ng salita ng Panginoon. So, dito talaga ako na sabi niya dito is, yan sabi niya, nakikita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. 'Di ba? Sa panahon ngayon na inaapi yung mamahirap, inaapi yung mga tao, walang tumutulong kasi nga nandyan yung powerful sila may takot, may makapangyarihan sila. So dito pala makikita, no? Tapos sa verse 2 sabi niya, kaya nasabi kong mas mabuti pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Pero higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak na hindi pa nakakakita sa kasamaan dito sa mundo. Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. So makita po natin yan, no? Na kahit gaano ang tao na nagsusumikap, it's a useless, no? Kasi para lang yung panahon ngayon, yung kapwa mayroon siyang TV, gagayahin niya. Meron siyang ganito, gagawin niya. So walang kabuluhan na mga ginagawa ng tao sa panahon ngayon. At verse 5 sabi niya, hangal ang taong tamad kaya halos mamatay sa gutom. 'Di ba totoo 'yan? Marami ngayon, sabi nga nila si Juan tamad. No, marami na sa panahon ngayon na tamad, yung ayaw na mag-work. Kaya gumagawa na sila ng mga kasamaan. So nawa na maging maayos naman sila. And of course, yan sabi niya, mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot ng pagkain pero may kapayapaan kaysa sa maraming pagkain pero hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat para ka lang humahabol sa hangin. Sakita nyo po yan, no? Mahirapan ako magbasa kasi malabo. So, nakikita po natin yan yung hirap na ng mundo ngayon. And of course, sabi pa niya sa verse 7, may nakita pa ako sa mundong ito na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay. Wala siyang anak at wala pang kapatid. Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho, pero wala naman akong pag-iiwanan ng aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan at napakalungkot ng ganitong klase ng buhay. Nakita nyo? Mag-isa lang niya sa panahon ngayon, work. No? Halos nakakalimutan magsimba, halos nakakalimutan natin gumalaw, halos nakalimutan natin yung mga family kasi gusto nga natin trabaho. Totoo nga naman. Kita nyo yung iba yung nag-ipon, kita nyo yung mga mayayaman, yung iba na talagang tama nga naman kasi kailangan natin. Pero yung minsan yung work at hindi naman natin ini-enjoy yung buhay natin, wala din, no? Paano yan pag namatay na? Saan mapupunta yung mga kayamanan, yung mga iniipon natin? So useless na, di ba? Ang kagandahan dito sa verse 9, sabi niya, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa, di ba? Minsan na ipag-isip ako kasi very lonely talaga, mahirap mag-isa sa mundong ito. Kailangan natin talaga ng mga makakasama. Iba rin yung may kasama, may katuwang, at iba rin talaga yung may yung pagdalawa kasi mas marami. 2 heads is better than 1, sabi nga nila.
So yan until sa verse 16 siya, no? So basahin nyo na lamang po kasi sa akin malabo yung paningin, but thank God pa rin siya. So nag-strike ako dun sa verse 9, sabi nga doon na yun nga, yung mas mabuti ang may kasama, no? Yan, nilagyan ko ng date para alam po natin. So yan po yung mga nangyayari sa panahon ngayon. So kailangan po natin magtiwala sa Panginoon, go on lang tayo, at mangyayari dahil ang salita ng God ay buhay at totoo. Mangyayari ang kalooban ng God. So wag tayong matakot, going lang tayo, at nandyan naman ang ating Panginoon. So yun lamang po yung aking may share now, and goodbye and God bless you all. Shalom, shalom.